Hello everyone! Happy perfect Friday morning po sa inyong lahat. Today is June 25. Thank God it's Friday and family bonding time na naman ngayong weekend. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim, at ito po ang Perfect Morning. At kasama po natin, katuwang po natin ang organic acai berry. Tayo po ay napapakinggan sa mga suki natin sa Radyo 5 92.3 News FM. Kumusta po ang inyong Biyernes? Abay, medyo pagod na po ba? Di bale, weekend na at makakapag-recharge na at karoon nga po ng panahon para sa inyong mga pamilya. Sa mga suki natin na nakatutok din sa ating FB page at maging sa YouTube channel, sa Perfect Morning with Cheryl Cosim. Hello po sa inyo saan mang panig ng Pilipinas, saan mang panig ng mundo. I hope you're all doing okay. At inaanyayahan po namin kayong sumali sa ating talakayan, mga kapatid. Very interesting at marami po ang makaka-relate. Siguro po itong uri ng sakit na ito ay wala tayong family member or hindi kilala na mayroon ng sakit na ito because it's very common. Medya po ang ating pag-uusapan. Diabetes. Ayan, may diabetes. Tinagurian po itong lifestyle disease. Dahil nga malaki po ang chance na magkaroon ng type 2 diabetes dahil sa number 1 na maling kinakain at walang sapat na ehersisyo. Kung nung mga unang panahon, nung araw po, ang sinasabi ay lahi-lahi yan. But now, it's considered nga po a lifestyle kind of disease. Ibig pong sabihin, sa klase po ng pamumuhay mayroon tayo, ay maari tayong magkaroon ng diabetes. Kahapon nga po, mga kapatid, marami sa atin ang nabigla, ang nalungkot sa balitang pagpanaw po ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Renal disease secondary to diabetes po ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Ayon po yan sa kanyang death certificate. At may mga balita rin po tayong nakuha na before the pandemic ay in and out na po sa labas ng in and out na po sa ospital ang dating Pangulo dahil po sa kanyang health condition. At umabot na nga po sa ganitong punto na nagkaroon po siya ng renal disease o pagpalya na po ng kanyang kidney due to diabetes. At sinasabi rin po mga kapatid na ang diabetes ay ang pang-anim. It's the 6th leading cause of death among Filipinos. Base po yan sa 2013 Philippine Health Statistics. At ang sinasabi rin po ay nasa 6 na milyong Filipinos ang diagnosed to have diabetes as declared by the Philippine Center for Diabetes. Again, ito pong 6 million. Ako, personal, I think we have more than that. But ito po yung recorded na. Marami sa atin, too late to know na may diabetes or nagsisimula na po ang diabetes. And that's why we're here, to create more awareness about diabetes. Dahil kung maaagapan naman po ito, makokontrol naman po ito, ay hindi na po tayo kailangang umabot pa sa pagkakaroon ng renal failure. Ano nga ba ang mga dahilan ng pagkakaroon ng diabetes? At kung mahilig kayo sa sweets, maalat, o kaya ay nakakatatlo kayong cup ng kanin o higit pa habang kumakain per meal or in a day, paano po ito makakaapekto sa ating kalusugan? Kung kayo po ay may mga katanungan, inaanyayahan po namin kayong sumali sa ating talakayan, mga kapatid. Kung kayo po ay may mga komento or gusto pong i-share sa amin about your journey sa pagkakaroon ng diabetes, maaari po kayong mag-post sa aming FB page sa Perfect Morning or sa ating YouTube channel chat. At mamaya po, syempre dahil katuwang po natin ang organic acai berry, meron po kami sa inyong gift pack. 5 po ang pipiliin natin na magkakamit ng gift pack mula sa organic acai berry. May kasama po yang acai freeze-dried capsule at meron din po yung bonus na mestiza soap. Mayroon din pong acai coffee mix or acai choco mix.
So yan po ang nilalaman ng ating gift pack. So maari po kayong sumali ha. Maari nyo po yung i-post yung inyong mga katanungan again. And please do like our page and our YouTube channel, and please do subscribe and don't forget to click that notification bell para po updated kayo palagi sa mga episodes po namin dito sa Perfect Morning. And also may replay din po kami bukas alas 7 ng umaga at linggo alas 8 ng umaga sa aming isa pang tahanan sa 1PH Signal Channel 1. Simulan na po natin ang ating talakayan at I'm sure medyo mahaba-haba po itong discussion and I'm sure marami din po kayong mga katanungan. Para po pag-usapan ang lifestyle kind of disease po na ito na very common sa ating mga Pinoy. Again, ito po ang pang-anim na dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino. Pero kung maaagapan, magkakaroon po tayo ng lifestyle change, hindi po tayo aabot sa pagkakaroon ng diabetes. Kasama natin ang ating lifestyle doctor, lifestyle coach. Kasama po natin si Doc Mark Dexter Macalintal. Isa po siyang lifestyle medicine specialist. Good morning po sa inyo. Isang perfect morning po sa inyo, Doc Dex. Ay, Cheryl, isang perfect morning sa iyo at isang perfect morning sa ating mga tagapakinig at syempre sa ating mga tagapanood. Kanina I had to mention dahil tamang-tama naman. Although we have scheduled ito pong topic namin with Doc Dexter and Organic last week pa to talk about diabetes. Nagkataon naman ito nga pong malaking balita na nabigla tayo at nalungkot ang marami sa biglaang pagkamatay po ni dating Pangulong Noynoy Aquino na ang sinasabi nga ay renal failure secondary to diabetes. So, ganito po ka-common, At walang pinipiling estado sa buhay ang pagkakaroon ng diabetes. Pwede pong nandoon na nasa lahi, but it's more of how we take care of ourselves, yung lifestyle na mayroon po tayo. Well, very limited yung ating alam kung kailan nalaman ni Pangulo or kung kailan pa diagnose si Pangulong Noynoy Aquino ng diabetes. Pero yung sa kanya nga po, ang sinasabi, Doc, ay renal failure na. So ganun po ang diabetes, Doc. Maaring umabot sa pagpalya ng kidney. Oo, dahil ang diabetes talaga, kung titingnan natin, ito ay mayroon tinatawag na multi-organ involvement. Ibig sabihin, maraming organs na po pwedeng pumalya kapag kayo po ay mayroong diabetes at lalo kung hindi ito na-check at kung hindi po nagiging maayos din ng inyong mga uri ng pamumuhay. Kasama din yung mga kinakain ninyo, yung mga ehersisyo ninyo, at siyempre yung mga bisyo at mga stresses na rin po sa inyong mga buhay. So, kinakailangan ingat-ingatan po natin ang ating mga kapatid at ang ating mga buong pamilya para po ating mapagtuunan ng pansin kung ano man ang kinakailangan nila. Basic tayo, Doc. Ano ang diabetes? Paano tayo nagkakaroon ng diabetes? Alam po namin mga kapatid, paulit-ulit tayo dahil it's very common. Sabi ko nga, I don't think any one of us ay walang kakilala na walang diabetes. Lahat tayo may kilalang may diabetes. Meron tayo sa family, meron tayong family member or kaibigan, basta kakilala. Ganoon po ka-common ang pagkakaroon ng type 2 diabetes. So, Doc, ano po ang diabetes? Kadalasan sinasabi natin na ang diabetes ay isang sakit kung saan hindi nagkakaroon ng tamang tamang utilization ng glucose o ng sugar na nasa ating dugo. So, nangyayari diyan usually yung insulin na ginagawa ng ating katawan ay hindi po gumagana. So, nangyayari kung makikita po ninyo sa inyong mga TV screens, nakikita po ninyo ito. Pagka po kayo ay mayroong asukal na nakain o kung may carbohydrates kayo na nakain, magsisignal ang inyong katawan na sasabihin niya sa inyong lapay na gumawa ng insulin. Tapos, ang gagawin ng insulin para siyang susi na papapasukin naman niya yung mga asukal doon po sa ating mga cells o sa ating mga sihay. So, nangyayari dyan, minsan hindi nagkakaroon, hindi nagiging tama yung pag-utilize ng ating insulin at yung utilize ng ating asukal dahil pumapalya po yung insulin. On other note, minsan naman ay wala mismo na po produce na insulin ang ating katawan.
Kung medyo vague pa po sa inyo, kung medyo vague pa po sa ating mga kapatid, ang ibig sabihin ng insulin resistance, ganito lamang po siya kasimple. Pwede nating tingnan yan, no? Pwede nating tingnan yan ang sa mga salitang diabetes at mellitus, no? Para gawin nating very, very layman. No? Ang sabi po, Yes. no, ang diabetes, yung salitang diabetes ay mula sa salitang Griego, no, or Greek word. Ang ibig sabihin in English ay in passing of o dumadaan, lumalabas. At ang mellitus naman ay yung ibig sabihin sa salitang Latin ay of the sweet, no, honey or sweet ang ibig sabihin ng mellitus. So, kung pagsasamahan natin, in passing of the sweet. Kaya naman po yung mga kapatid natin na mayroong may diabetes or mga kapatid natin sa media, no, mediabetes, ay nagkakaroon po ng yung kanilang mga iniihi nilalagam. So, yun po yung in passing of the sweet. Yun. Ayun. At doon nga po, pagdating sa, okay, it's a lifestyle kind of disease. At marami ay, ibig lang po bang sabihin nun ay sa sobrang pagkain ng sugar? Ganun lang po ba yun kasimple, Dok? No, it's actually very complicated. Hindi lamang siya dahil sa asukal. No? Hindi lamang siya dahil sa asukal. If we are going to tackle the pathophysiology, ganito po siyang kasimple. Ganito ko siya pinapaliwanag sa aking mga pasyente. Let me just get some Sige nga, Dok. Ituring mo kami as your patient. Sige. Yes. Halika po kukuha lang po ako dito ng sulatan. Ganito siya kasimple. So, kung mapapansin po natin, meron ako ditong whiteboard. No, pasensya na po, no, medyo madumi. So, ayan, kumbaga, ang nangyayari po, kunwari kumakain po tayo. Say, for example, kumain kayo ng tinapay. Hindi naman pong masama na kumain ng tinapay. Hindi po kasalanan sa Panginoon. Hindi po kasalanan sa batas ang kumain ng tinapay. So, kung kunwari kumain kayo ng tinapay, no, kunwari yan, tinapay, no, yung square na yan, ang mangyayari, matatagpas-tagpas yan at magiging asukal. Siyempre, ngunguyain nyo yan. Magiging asukal yan kasi po yung carbohydrates, no, yung sinasabi natin ng mga carbs, ito po ay mga nagiging asukal in the long run, no, kapag ito yung dinadigest natin. So, magiging asukal yan, papasok po yan sa ating mga bloodstream, sa ating mga ugat. Ngayon, ituring natin na para pong mga bisita, no, ito pong mga asukal na to. Sasabihin ng katawan sa lapay, no, sa pancreas, sasabihin ng katawan, "Hoy lapay, gumawa ka naman ng susi at kailangan nating papasukin ang ating mga bisita sa ating mga cells o sa kanilang mga guest room." Papasok yan para magkaroon po tayo ng enerhiya. Okay? So gagawa siya ng susi. No, yung susi, kung makikita po ninyo, yung susi, syempre kung may susi, kailangan may susian. Yung susian, yun po yung kumbaga ay pintuan ng ating mga cells. So pagkapit niyan dyan, yun po tinatawag na insulin receptor. Okay? So it receives the insulin and then papasok po yung ating mga cells. Pagpasok ng mga cells, mawawala na sila dito at papasok sila sa mga cells at mawawala yung mga asukal, maintaining a normal level of your blood sugar. Ito po mga asukal na to, no, magiging enerhiya sila. However, in diabetes, it doesn't happen. Hindi po nangyayari. Maaring una, kung walang insulin, o di kaya naman po ay nasisira yung susian. Ang tanong, Dok, bakit ba nasisira ang susian? Bakit ba nasisira yung mga susian na sinasabi natin na to? Ang sagot po dyan ay hindi lamang dahil sa asukal. Ayon po sa mga pag-aaral, ito po ay dahil sa taba. Fat, di ba? Bakit? Ano nangyayari sa fat? Ito ba yung intramyocellular fats? Yes, ito po yung intramyocellular fats. Ang intramyocellular fats po, ito po ay, pag hati-hatiin ulit natin, intra, ibig sabihin sa loob, myo, bilang muscle, cell, bilang sihay, o yung cellular na tinatawag. Pero wala pong cellular talaga sa vernacular, it's sihay, and fats, taba. So, taba sa loob ng mga cells na muscles. So, muscle cells. No? Sa taba sa loob ng muscle cells. Kasi usually, no, sa muscle cells po talaga nagde-deposit ang ating asukal. So, yung pong mga muscle cells natin, nasisira po ito dahil po sa inflammation na dulot ng intramyocellular fats. At pagka nagkaganon, kung sira po ang susian, kahit mayroon kayong susi, hindi po makapapasok ang ating mga asukal. Thereby, mananatili sila dito. Kapag hindi nakapasok ang ating mga asukal sa ating mga sihay, mangyayari, sasabihin ng katawan natin, "Uy, wala kang energy."
Aha. kumain ka naman bilang compensatory mechanism. Sasabihin ng katawan, Oo. uy, kumain ka naman. So kakain ka ulit ng tinapay, Kain ka kakain na ka ulit ng naman. kanin, Oo. dadami na naman 'to. Oo, pero hindi Hindi pa you rin siya overload. magiging energy Hindi pa rin hanggang siya magiging energy hanggang oo, sa dumami na ng dumami yung asukal na yan. So ang gagawin ng katawan, gagawa ulit siya ng mga susi in the hopes na mapapasok yung mga cells. Mapapasok sa mga cells yung mga asukal. And thereby, yung sinasabi natin na tumataas ang inyong insulin. So tumataas ang inyong insulin, kaakibat ng pagtaas ng inyong mga blood sugar. So yun ang because yung nangyayari. insulin, it's just there. Hindi Yes, siya it is just nagiging that. energy No. The insulin hindi siya nakakapasok hindi siya nakakapasok sa susian. sa The insulin is susian the para susi. maging Yes, energy. para maging energy. Para maging energy yung asukal. So So kumbaga kumbaga, yung insulin mo, pakalat-kalat lang diyan, kumbaga yes. naiipon lang. So anong nangyayari if this is the cell, papasok yung insulin. No, kakapit Aha, yung insulin para mabuksan. Pag bumukas na yan, pagka nabuksan na yan, makakapasok na yung mga cells. So aha, gagamit siya bilang enerhiya. aha, However, sa diabetes, nasisira po yung susian. So since aha. nasisira yung susian, kahit maraming insulin diyan, kahit Mhm, maraming insulin na dumikit diyan, minsan ay kokonti lamang din yung nakakapasok na mga asukal. At kapag mhm. kokonti yung mga nakapapasok na asukal, nananatili sa bloodstream natin yung asukal. Thereby, Yes. tumataas yung ating blood sugar. Kasi nga, kumakain pa rin tayo kasi kulang tayo ng enerhiya. So, nagkukulang yung enerhiya natin, nagkukulang yung energy production natin. So, kakain tayo ng kakain. Gugustuhin ng katawan natin na kumain ng kumain. So, ano nangyayari? Nagkakaroon ng fill up ng asukal sa ating mga bloodstream because hindi nagagamit ng ayos yung susi sapagkat nasisira po ang susian. So, yun ang kwento. So, bakit nasisira ang susian? Dahil sa I taba. was I was dahil sa taba, kaya Yes, dahil sa taba. nasisira ang Mhm. susian. So, Mhm. paanong gagawin natin para yang susian na yan Mhm. ay magbukas, 'di ba? Para Hindi magbukas yan. nasisira ang susian, Mhm. mga kapatid. I'm sure marami na po kayong mga katanungan. Paano ang gamutan? Paano Mhm. malalaman ang pagkakaroon ng diabetes? Minsan kasi katulad ng sinabi ko, Doc, 'di ba? Mhm. Yung iba kadalasan namaga na lang yung binti. Yes. Too late. 'Di Mhm. ba? Yung pag-monitor, paano Mhm. maaagapan, ang daming katanungan. Sumali po kayo sa ating talakayan, mga kapatid. Maaari niyo Mhm. pong i-post 'yan sa ating FB page, Perfect Morning with Cheryl Cosim. Ganyan din po ang aming YouTube channel, Perfect Morning with Cheryl Cosim. Goal ko yung nasa likod mo, Doc. Alin 'to? Ito? Oo. Yes, 'Pag so ba may subscribe na ganyan, kayo kay Michelle. ayan, 'pag may ganyan ba, ilang subscribers? 100,000. Ayan, gusto ko ganyan mga kapatid, 100,000 subscribers on YouTube. Bago lang din kasi kami sa YouTube eh. Mhm. Please do follow and subscribe to us, Perfect Mhm. Morning with Cheryl Cosim. Ang inyo pong lingkod ay mayroon ding personal na YouTube channel, Cheryl Cosim Official. Please do subscribe and don't forget to click that notification bell. And of course, I'm sure si Dr. Dexter, Doc Dex, ano bang YouTube mo? It's Dr. Dex Makalintal. So yung mga Ayan, followers Doc. ko po, no, mag-follow din po kayo dito sa Cheryl Cosem. Oh, thank you. Thank you, Doc. Ayan, tingnan mo naman 100,000 na si Doc. So, yan po mga kapatid at mamaya po ay papasagot natin kay Doc Dex lahat po ng inyong mga katanungan hangga't kaya ng aming Yes. oras. At 5, of course, ang ating pipili na magkakamit ng ating gift pack mula sa Organic Acai Berry. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po kami agad-agad. Para sa mga mahilig magkape at uminom ng choco drinks pero gusto pa rin maging healthy, try Organic sa Acai Coffee Mix at Acai Choco Mix. Ito lang ang coffee and choco mix drinks dito sa Pilipinas na may antioxidant-rich superfood Acai Berry. Acai Coffee Mix and Acai Choco Mix, a perfect way to start your day without the guilt. Choose the better for you cup. Try Organic Acai Coffee Mix and Choco Mix today. Mabibili ito sa Watson, South Star Drug, Landers, Rose Pharmacy at pati rin online sa official website, Last Mall at Shopee ng Organic Acai.
Para sa natural at healthy-looking skin, gumamit ng Mestiza Soap. Ang Mestiza Soap ay gawa sa purong katas ng papaya, carrot, calamansi, banana at extra premium virgin coconut oil na nakatutulong panatilihin ang moisture at paglighten ng skin. Abangan ang new look ng inyong paboritong Mestiza Original at Mestiza Prime variants and get an additional 5 grams with each bar. Achieve ang clearer skin with a healthy glow with Mestiza Soap. Mabibili ang Mestiza Soaps sa Watson's, Mercury Drug, Robinson Supermarket, Metro Gaisano, Rose Pharmacy, Ever, Alpha Mart at iba pang leading supermarkets and drugstores nationwide. Para sa latest updates and promos, like and follow Mestiza Facebook and Instagram page at Mestiza Philippines. Nagbabalik po kami dito sa Perfect Morning. Katuwang po natin ang organic acai berry and we're joined by Dr. Mark Dexter Macalintal, ang ating lifestyle medicine specialist. Doc, okay, paano po natin malalaman kung nagsisimula na ang ating diabetes? Ano yung mga senyales, sintomas ng pagkakaroon ng diabetes? Okay, so sinabi na nga natin kanina na kapag nagkukulang kayo nagkukulang ng reaction dun po sa ating insulin, ay nahihirapan na mag-form ng energy ang ating katawan dahil nga po hindi nakapapasok ang ating mga asukal sa ating mga cells. Remember po na carbohydrates ang ating mostly used na energy source. So kapag kulang yung reaction ng ating katawan, syempre minsan naghihina ang katawan natin. And then ang tinatawag natin po, ito po yung 3 P's, tatlong P. Una, polyphagia o gusto pong parating kumain ng kumain. Dahil nga po, bilang compensatory mechanism ng ating katawan ito. Pangalawa po, ay ang polydipsia or polyuria muna. Polyuria o ihi ng ihi. Dahil kapag sobra na yung dami ng asukal doon sa ating blood, syempre gusto ng ating katawan i-filter out yan. At ang pinakamagandang filter po ng ating katawan ay yung pong ating kidneys. So nangyayari dyan, yung ating kidneys masyado siya nagiging active, gagawa ng ihi. Polyuria. So minsan, kahit sa gabi, umiihi po kayo, bumangon kayo para umihi. Pangatlo po, ang susunod dyan ay bilang compensatory mechanism ng ating katawan doon sa parating ihi ng ihi, ang nangyayari po ay kayo po ay gusto laging uminom o kayo po ay parating uhaw. Kasunod po dyan, dahil nga po kulang yung enerhiya na nakukuha ng ating katawan sa ating mga kinakain, yung pong ating mga muscles lumiliit dahil ginagamit po yung stored energy dyan. So, kadalasan yung mga may diabetes, kung makikita po ninyo, yung mga bisig nila, pumapayat yung mga bisig nila, pero malalaki yung tiyan. So, yun ang nangyayari. Yun mostly. So, again, polyuria, polyphagia, polydipsia, and weight loss. And then, minsan nga, nagkakaroon pa rin kayo ng panghihina ng katawan. And then kapag tinignan po sa ating mga diagnostics, yung ating mga fasting blood sugar, mataas po sa 126 ang inyong mga makukuha dyan sa fasting. At kapag naman po sa ating mga sa ating iba pa, like katulad ng ating mga RBS or random blood sugar, 200 po ang cut-off natin dyan. So 200 milligrams per deciliter and above, plus the symptoms, diabetic na po tayo. Kapag din naman po tinignan ng inyong mga doktor yung tinatawag natin na HbA1c, ito naman po ay sukatan kung gaano kaganda yung inyong control ng asukal sa nakaraang 3 buwan. So kapag po umangat yan sa 7, yan na po ay diabetic na po kayo. Gayon din kapag po buntis, ginagamit naman po natin yung OGTT, yung mayroong iniinom. So kapag 2 hours, mataas yan, maaaring diabetic na kayo. And then kapag naman natapos yung pagbubuntis, usually nawawala yan. So yung gestational diabetes po ay diabetes lamang yun ang pagbubuntis. So ayan, kain ng kain, ihi ng ihi, ano ba yung isa, Dok? Uhaw. Inom, lagi kayong uhaw. At napapansin nyo, medyo may weight loss po kayo, lalo na doon sa mga muscles ninyo dahil nga po hindi na nag-create ng energy at hindi na kayo nakakapag-form ng muscles. Ilan po yan sa mga sintomas. At yung sinasabi ni Doc na test, it's very simple. Fasting blood sugar, kukuha na lamang po kayo ng dugo at marami na pong makikita doon na kung kayo po ay nagsisimula na, medyo tumataas na I think it's something that we should do every year man lang. Yes. Unless na
sinabihan kayo ng inyong doktor or talagang binabantayan na po kayo, kayo na minomonitor na kayo, baka kailanganin ng mas madalas every 6 months or maybe every 3 months. Pero kung feeling nyo, kasi marami tayo, pag wala tayong iniinda, diba, Dok, ay healthy ako Yes. kahit nagkakaedad na. Hindi po ganoon. Ano? And you think na, okay naman ang pangangatawan ko. Hindi na, minsan, yung tamang pangangatawan, may diabetes na, hindi natin ine-expect, di ba? Pag nagkakwentuhan, ako nga may diabetes, sasabihin nung isa, parang wala naman sa itsura mo. Abay, wag na po nating hintayin na nasa itsura pa, di ba? Na may diabetes. Kasama po natin ngayong umaga si Ma'am Maricel. Ayan, si Ma'am Maricel Felix na halos 20 years na may type 2 diabetes. Pero ako, sasaludo ako sa inyo dahil, Ma'am Maricel, 20 years, kadalasan pag sinabing 20 years, di ba, Doc, ay napapabayaan. Hi, Ma'am Maricel, napapakinggan, naririnig niyo po kami. Good morning. Morning po. Opo. Kamusta po kayo? Kailan niyo po? 20 years. You've been diagnosed with diabetes for 20 years. Ano bang klaseng 25 Ano po? years, ma'am. Ay, 25 25 years! Okay. Pero ano po ang klaseng lifestyle mayroon kayo noon at umabot sa, at what age po yun, nung 25 years ago? Mga nasa 30 ako noon. O, napakabata nyo pa po. 55 ako ngayon eh. Opo. So, anong klaseng lifestyle mayroon po kayo? Ano po daw ang naging dahilan ng pag-develop nyo ng diabetes, Ma'am Maricel? Nasa lahi po kasi namin kasi yung lola ko diabetes, tapos yung mga kapatid ng lola ko, tsaka yung nanay ko. Pero kami, 11 kaming magkakapatid. Ako lang ang may diabetes. Ikaw lang ang may diabetes. O, payat ka. Yung ganitong klase, Doc, ang lahi, isa rin ba yan talaga sa dahilan? Although Yes. sinasabi nating lifestyle kind, pero hindi natin isinasantabi na mataas ang risk pag nasa lahi. Yes, kapag ka nasa lahi po, maaari din po talaga kayo magkaroon ng diabetes. Sabi nga po natin, meron tayong mga risk factors kung tawagin. Meron po tayong modifiable and non-modifiable. Kabilang po sa non-modifiable o yung mga risk factors na wala tayong magagawa, yung ating lahi o ang ating family history kasama po sa ating genes. Mhm. At noon po, syempre, nung 30 years old kayo, tapos sexy. Well, sexy pa rin naman po kayo ngayon. Pero mas sexy lang kayo 25 years ago, Ma'am Maricel. Ay, inisip nyo ba na may diabetes kayo? Ano yung mga senyales, sintomas, o bakit kayo nagsuspecha na, teka, may problema sa akin? Kasi kasi palagi kasi nangangati yung puwerta ko. Yun ang problema Aha. ko. Tapos nagpaano ako sa OB, tapos ipinano nila yung blood sugar ko. Yun na nga daw, may medyo mataas. Pero mula nung nagkaroon ako ng diabetes, ni-research ko na yung tungkol sa diabetes. Ngayon, tinandaan ko palagi yung na exercise, diet, medication. Nagagawa ko naman yung pero yung diet talaga medyo mahirap talaga yung diet. Masarap kumain eh. Pero Doc, ayun, yung sinasabi ni Ma'am Maricel na hindi natin nabanggit yun, yung pangangati ng puwerta. Bakit? Ito ba ay kasama doon sa dryness na nararamdaman na kasi ng isang diabetic? Yes, kasama din kasi siya. Kapag ka masyado ng mataas, no, pagka tumataas na talaga yung asukal, no, minsan ay nangangati po yung inyong mga palad, yung inyong mga skin, kasama po yung katulad ng kay Ma'am, no, na pati yung puwerta po na nangangati. No, usually nagkakaroon ng ganyan. Kasi nga po, nagkakaroon usually ng mga tinatawag natin na yeast infections po. Yeast infection. So it's been 25 years and mukhang, Ma'am Maricel, you're doing a great job sa pag-monitor or sa pag-control ng inyong diabetes. So ngayon po, kamusta? Ano pong lifestyle mayroon kayo? At hindi naman po, nagda-dialysis po ba kayo? Hindi naman po. Ay, wala pa po akong komplikasyon. Ay, that's very good. Yan ang gusto natin. So ano pong klaseng lifestyle mayroon tayo para ma-share sa mga manunod po natin at nakikinig na you were able to control and yes, you still have diabetes pero it's been 25 years and no complication. Paano nyo po inaalagaan ang inyong kalusugan? Kasi po ang una-una po,
yung nabasa ko po kasi nung research ko, kaya pag may diabetes ka daw, napaka-importante daw yung edukasyon, yung kaalaman Mhm. tungkol sa sakit. Tama. Ngayon, di ba? Tapos, yun nga, yung pagkain, yung exercise, yun ang inaano ko Mhm. palagi, yung exercise. Kasi nga, nagsusumba nga ako dyan sa yan, Ah, kasama ko yung congressional. ayan. Aba, si ano yan si Pero, Maring Chiki, Senyora Chiki. Tama ba? Ay, siya po talagang yung so, nagtuturo sa amin. ayan, Senyora Chiki, si Congresswoman Chiki. Ayan. Chiki Puno. Ayan. Kasi Naks, hanggang mataas, ngayon. oo. Go Dati kasi ahead po. palagi mataas talaga yung blood sugar ko. Mm-mm. Minsan, tapos sabi nga nung, matagal na rin ako nag-insulin. Kasi yun lang yung inano ko, yung insulin. Sabi kasi nung doktor, sabi ko, matagal na ako, baka naman masira yung kidney ko. Sabi niya, hindi naman daw yan, kasi hindi naman daw mag-ano yung, kasi nasa ano ba yun? Hindi naman, hindi, alam ni Doc yun eh. Ngayon, sabi ko, matagal na siguro, kung 25 years na rin ako na siguro mga 24 years na rin ako nag-i-insulin. Yung Ganun. halos tumigas na po yung, kasi dahil sa tiyan, tsaka sa legs. Minsan kasi pag matagal na ako nag-i-insulin sa legs, parang tumitigas na ba yung katutuso kasi umaga, gabi. Kasi yung insulin ko, 42 units sa umaga, Mhm. 45 sa gabi. Umaga-gabi Aha. yun, umaga-gabi. Walang palya yun. Kasi yun Walang lang palya. talaga. Oo. Basta lang yun nga, yung organic acai berry. Yun ang ginagamit ko. Dati kasi mataas palagi yung, kasi kada ikatatlong buwan. Di ba? Pag diabetes ka kasi kailangan mo. Kasi inano ko talaga yung doktor ko, pinaliwanag niya sa akin para hindi ka magka-komplikasyon, susundin mo kung ano yung Mhm. sinasabi ko. Kasi sa Bilona kasi nung military kasi asawa ko, nung hindi pa siya sa Bilona kasi yung mga doktor dyan, mga matatapang, yung mga sundalo. Ay, Doktor na kailangan mo sundalo. sumunod pag sinabi. Oo. Tatakutin ka pa, sige, pag ikaw ano ka na, papalitan ka ng asawa mo, ganun-ganun kasi sundalo, di ba? Ganun yung mga pananakot ng doktor doon. Tsaka ang tapang, sabi niya, bakit yung pangit yung blood sugar mo? Ang taas. Ganun, di ako natutuwa sa blood sugar mo. Yan, ka, Mhm. tapos dadalhin naman sa dietitian. Siyempre, sabi ko, tigas talaga ang ulo nyo. Ganun, tapos Mhm. siyempre, matagal kasi sa 25 years, matagal ko talaga na, yun. Ngayon, dati 400, 300. Ngayon, nung nagte-take na ko ng acai berry, ang ko ngayon, hindi na siya tumataas na, nasa 200. Ang pinakamataas ko, 150. Wow! Ay, wow, that's great. Gaano na po kayo katagal na nag-organic ka-acai berry? Nung 2019 lang. Oh, so Tapos ngayon yung talagang cholesterol ko, yung cholesterol ko mataas pa noon. Palaging yun, pero ngayon nung nag-take na ako noon, naging normal na kasi nga 'di ba kada ikatatlong buwan yung blood chem ko kasi ang ng doktor kasi nga ngayon Mhm. napatunayan ko talaga na maano pala talaga yung kasi yung blood sugar yung ko noon, yung cholesterol ko mataas noon tapos nung nag-take na ako noon medyo maano nga lang sa budget yung acai berry. Pero nakatulong, hindi na ako nag-iinom ng sa cholesterol. Ayun. Ang maganda po is, yung worth ng binabayad nyo po, ay 'di ba, ibinibili nyo ng organic acai berry, may resulta. Hindi yung tipong, there are so many, ito mga kapatid, napakadami pong supplements, they claim, diba? Pero inom tayo ng inom, pero very minimal or sometimes ni wala pong epekto sa atin. So it's best talaga na talagang we choose carefully yung mga supplements na tinitake natin, kasangga natin everyday, na talagang yung health benefits. Alam niyo po, Miss Maricel, ako pareho tayo. Ako, I take one shot every day. Pag mulat ng mata ko, ano pa yan, diretso ko, pag tayo ko, diretso ko sa ref, isang shot kaagad. Kasi that's the best time yet that you should take it para ma-absorb, di ba, Doc, ng iyong katawan, yung benefits ng tinitake. And even my brother, Doc, na special, he cannot walk, he cannot talk, since 9 months old. He's now 39 years old. He's been taking organic acai berry for the past 5 years. Hindi siya nagkakasakit. Yun ang pinaka-grateful ako and thankful ako dahil napapanatili nitong malakas yung kanyang immune system. So, yun po ang sinasabi ko, mga kapatid, let's choose carefully. Maybe, talaga pong kailangan natin paglaanan ng budget, pero kung para po ito sa kalusugan, abay, mas mahal pong ma-ospital, di ba, Ma'am Maricel?
Oo, 'di ba? At mas mahal pag may komplikasyon na. Ayaw Yes. nating umabot. So that's great to know po na you're doing well at controlled ang sugar and sabi niyo pati cholesterol. Ano po? O, kasi nga nag-exercise nga ako. Tsaka sabi talaga nung doktor, uy, sabi kasi dati kasi nung nanlalabo yung mata ko, pinatingnan ko sa opta. Sabi ko, Dok, pwede ba yung ano ko, kasi dapat uoperahan yung mata ko kasi nga marami na nga daw dugo na yung mga nerve pumuputok yung mga ano ko. Pero sabi niya, pero kung madala natin sa ano, nano naman, hindi naman na ano na, natanggal na kasi ini-laser, nawala na. Pero sabi niya, pag umano daw ulit, pa-opera. Sabi ko, Dok, pwede ba yung acai berry, yung organic? Okay yung sabi niya. Ituloy-tuloy mo lang. Kasi nakikita ko na naman kasi maraming mga itim-itim ako nakikita. Sabi nung, ano daw yun, yung mga dugo-dugo na, ano. Pero tapos na mag-laser noon. Ngayon, ano na naman, sabi niya, sabi ko, hindi ko na lang ipapa-opera. Tuloy-tuloy ko lang yung organic acai berry. Nawala siya. Nakakatuwa po. Tuloy-tuloy ko lang daw yun. Tapos maganda naman daw talaga yun sa mata. Yung Ayan. yun sa veterans. Ayan. So, ang daming health benefits and it's good to know na may katuwang po kayo, katuwang nyo, kasangga nyo ang organic acai berry sa inyong battle laban sa diabetes. And dasal po namin na ganyan lamang po, tuloy-tuloy ang Zumba at ituloy-tuloy ang healthy lifestyle. Thank you, Ma'am Maricel, for sharing your story and stay safe po. Salamat po. God bless. At magtutuloy-tuloy po kami ni Doc Dex sa ating discussion. Huwag po kayong bibitaw, napasarap tayo, napahaba tayo doon. Huwag po kayong bibitaw mga kapatid. Again, if you have questions, maaari niyo pong i-post yan sa ating FB page, maging sa ating YouTube channel, Perfect Morning with Cheryl Cosim. Don't forget to subscribe and click that notification bell. Magbabalik po ang Perfect Morning, katuwang ang organic acai berry. Para sa mga mahilig magkape at uminom ng choco drinks pero gusto pa rin maging healthy, try organic sa Acai Coffee Mix at Acai Choco Mix. Ito lang ang coffee and choco mix drinks dito sa Pilipinas na may antioxidant-rich superfood Acai Berry. Acai Coffee Mix and Acai Choco Mix, a perfect way to start your day without the guilt. Choose the better for you cup. Try organic acai coffee mix and choco mix today. Mabibili ito sa Watson, South Star Drug, Landers, Rose Pharmacy at pati rin online sa official website, Last Mall at Shopee ng organic acai. Para sa natural at healthy-looking skin, gumamit ng Mestiza Soap. Ang Mestiza Soap ay gawa sa purong katas ng papaya, carrot, calamansi, banana at extra premium virgin coconut oil na nakatutulong panatilihin ang moisture at paglighten ng skin. Abangan ang new look ng inyong paboritong Mestiza Original at Mestiza Prime variants and get an additional 5 grams with each bar. Achieve ang clearer skin with a healthy glow with Mestiza Soap. Mabibili ang Mestiza Soaps sa Watson's, Mercury Drug, Robinson Supermarket, Metro Gaisano, Rose Pharmacy, Ever, Alpha Mart at iba pang leading supermarkets and drugstores nationwide. Para sa latest updates and promos, like and follow Mestiza Facebook and Instagram page at Mestiza Philippines. Kakampi ng mga lalaking hinahangaan. Mahalagang paalala, ang ego ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagbabalik ang Perfect Morning with Cheryl Cosim. Katuwang ang organic acai berry. It's not just a drink, it's a lifestyle. Nagbabalik po kami dito sa Perfect Morning. Katuwang po natin ang organic acai berry and we're joined by Dr. Mark Dexter Macalintal, ang ating lifestyle medicine specialist. Doc, okay, paano po natin malalaman kung nagsisimula na ang ating diabetes? Ano yung mga senyales, sintomas ng pagkakaroon ng diabetes? Okay, so sinabi na nga natin kanina na kapag nagkukulang kayo nagkukulang ng reaction dun po sa ating insulin, ay nahihirapan na mag-form ng energy ang ating katawan dahil nga po hindi nakapapasok ang ating mga asukal sa ating mga cells. Remember po na carbohydrates ang ating mostly used na energy source. So kapag kakulang yung reaction ng ating katawan, syempre minsan naghihina ang katawan natin. And then ang tinatawag natin po, ito po yung 3 P's, 3 P. Una,
polyphagia o gusto pong parating kumain ng kumain. Dahil nga po, bilang compensatory mechanism ng ating katawan ito. Pangalawa po, ay ang polydipsia or polyuria muna. Polyuria o ihi ng ihi. Dahil kapag ka po, no, sobra na yung dami ng asukal doon sa ating blood, syempre gusto ng ating katawan i-filter out yan. At ang pinakamagandang filter po ng ating katawan ay yun pong ating kidneys. So nangyayari dyan, yung ating kidneys, masyado siya nagiging active, gagawa ng ihi. Polyuria. So minsan, kahit sa gabi, umiihi po kayo, bumangon kayo para umihi. Pangatlo po, ang susunod dyan ay bilang compensatory mechanism ng ating katawan doon sa parating ihi ng ihi, ang nangyayari po ay kayo po ay gusto laging uminom ng uminom o kayo po ay parating uhaw. Kasunod po dyan, no, dahil nga po kulang yung enerhiya na nakukuha ng ating katawan, no, sa ating mga kinakain, yung pong ating mga muscles lumiliit dahil ginagamit po yung stored energy dyan. So, kadalasan yung mga may diabetes, kung makikita po ninyo, yung mga bisig nila, pumapayat yung mga bisig nila, pero malalaki yung tiyan. No? So, yun ang nangyayari. Yun mostly. So, again, polyuria, polyphagia, polydipsia, and weight loss. And then, minsan nga, nagkakaroon pa rin kayo ng panghihina ng katawan. And then, kapag tinignan po sa ating mga diagnostics, yung ating mga fasting blood sugar, mataas po sa 126 ang inyong mga makukuha dyan sa fasting. At kapag naman po sa ating mga sa ating iba pa, no, like katulad ng ating mga RBS or random blood sugar, 200 po ang cut-off natin dyan. So, 200 milligrams per deciliter and above, plus the symptoms, diabetic na po tayo. Kapag din naman po tinignan ng inyong mga doktor yung tinatawag natin na HbA1c, ito naman po ay sukatan kung gaano kaganda yung inyong control ng asukal sa nakaraang 3 buwan. So, kapag po umangat yan sa 7, no, yan na po ay diabetic na po kayo. Gayon din kapag po buntis, no, ginagamit naman po natin yung OGTT, yung mayroong iniinom. So kapag 2 hours, no, mataas yan, maaaring diabetic na kayo. And then kapag naman natapos yung pagbubuntis, usually nawawala yan. So yung gestational diabetes po ay diabetes lamang yun ang pagbubuntis. So ayan, kain ng kain, ihi ng ihi, ano ba yung isa, Dok? Uhaw. Inom, lagi kayong uhaw. At napapansin nyo, medyo may weight loss po kayo, lalo na doon sa mga muscles ninyo dahil nga po hindi na nag-create ng energy at hindi na kayo nakakapag-form ng muscles. Ilan po yan sa mga sintomas. At yung sinasabi ni Doc na test, it's very simple. Fasting blood sugar, kukuha na lamang po kayo ng dugo at marami na pong makikita doon na kung kayo po ay nagsisimula na, medyo tumataas na I think it's something that we should do every year man lang. Yes. Unless na sinabihan kayo ng inyong doktor or talagang binabantayan na po kayo na minomonitor na kayo, baka kailanganin ng mas madalas every 6 months or maybe every 3 months. Pero kung feeling nyo, kasi marami tayo, pag wala tayong iniinda, diba, Dok, ay healthy ako kahit nagkakaedad na. Hindi po ganoon. And you think na, okay naman ang pangangatawan ko. Hindi na, minsan, yung tamang pangangatawan, may diabetes na, hindi natin ine-expect, diba? Pag nagkakwentuhan, ako nga may diabetes, sasabihin nung isa, parang wala naman sa itsura mo. Abay, wag na po nating hintayin na nasa itsura pa, diba? Na may diabetes. Kasama po natin ngayong umaga si Ma'am Maricel. Ayan, si Ma'am Maricel Felix na halos 20 years na may type 2 diabetes. Pero ako, sasaludo ako sa inyo dahil, Ma'am Maricel, 20 years, kadalasan pag sinabing 20 years, di ba, Doc, ay napapabayaan. Hi, Ma'am Maricel, napapakinggan, naririnig niyo po kami. Good morning. Morning po. Opo. Kamusta po kayo? Kailan niyo po? 20 years. You've been diagnosed with diabetes for 20 years. Ano bang klaseng... 25 ano po? years, ma'am. 25 Ay, 25 years! Okay. Pero ano po ang klaseng lifestyle mayroon kayo noon at umabot sa... At what age po yun nung 25 years ago? Mga nasa 30 ako noon. Oh, napakabata nyo pa po. 55 ako ngayon eh. Opo. So, anong klaseng lifestyle mayroon po kayo? Ano po daw ang naging dahilan ng pag-develop nyo ng diabetes, Ma'am Maricel? Nasa lahi po kasi namin kasi yung lola ko diabetes.
Tapos yung mga kapatid ng lola ko, tsaka yung nanay ko. Pero kami, 11 kaming magkakapatid. Ako lang ang may diabetes. Ikaw lang ang may diabetes o payat ka. Yung ganitong klase, Doc, ang lahi, isa rin ba yan talaga sa dahilan? Although Yes. sinasabi nating lifestyle kind, pero hindi natin isinasantabi na mataas ang risk pag nasa lahi. Yes, kapag ka nasa lahi po, maaari din po talaga kayo magkaroon ng diabetes. Sabi nga po natin, meron tayong mga risk factors kung tawagin. Meron po tayong modifiable and non-modifiable. Kabilang po sa non-modifiable o yung mga risk factors na wala tayong magagawa, yung ating lahi o ang ating family history kasama po sa ng ating genes. Mhm. At noon po, syempre, nung 30 years old kayo, tapos sexy. Well, sexy pa rin naman po kayo ngayon. Pero mas sexy lang kayo 25 years ago, Ma'am Maricel. Ay, inisip nyo ba na may diabetes kayo? Ano yung mga senyales, sintomas, o bakit kayo nagsuspecha na, teka, may problema sa akin? Kasi kasi palagi kasi nangangati yung puwerta ko. Yun ang problema Aha. ko. Tapos nagpaano ako sa OB, tapos ipinano nila yung blood sugar ko. Yun na nga daw, may medyo mataas. Pero mula nung nagkaroon ako ng diabetes, ni-research ko na yung tungkol sa diabetes. Ngayon, tinandaan ko palagi yung exercise, diet, medication. Nagagawa ko naman yung pero yung diet talaga medyo mahirap talaga yung diet. Masarap kumain eh. Pero Doc, ayun, yung sinasabi ni Ma'am Maricel na hindi natin nabanggit yun, yung pangangati ng puwerta. Bakit? Ito ba ay kasama doon sa dryness na nararamdaman na kasi ng isang diabetic? Yes, kasama din kasi siya. Kapag ka masyado ng mataas, no, pagka tumataas na talaga yung asukal, no, minsan ay nangangati po yung inyong mga palad, yung inyong mga skin, kasama po yung katulad ng kay Ma'am, no, na pati yung puwerta po na nangangati, no, usually nagkakaroon ng ganyan. Kasi nga po, nagkakaroon usually ng mga tinatawag natin na yeast infections po. Yeast infection. So it's been 25 years and mukhang, Ma'am Maricel, you're doing a great job sa pag-monitor or sa pag-control ng inyong diabetes. So ngayon po, kamusta? Ano pong lifestyle mayroon kayo? At hindi naman po, nagda-dialysis po ba kayo? Hindi naman po. Ay, wala pa po akong komplikasyon. Ay, that's very good. Yan ang gusto natin. So ano pong klaseng lifestyle mayroon tayo para ma-share sa mga manunod po natin at nakikinig na you were able to control and yes, you still have diabetes pero it's been 25 years and no complication. Paano nyo po inaalagaan ang inyong kalusugan? Kasi po, ang una-una po, yung nabasa ko po kasi nung research ko, kaya pag may diabetes ka daw, napaka-importante daw yung edukasyon, yung kaalaman tungkol sa sakit. Tama. Ngayon, di ba? Tapos, yun nga, yung pagkain, yung exercise, yun ang inaano ko palagi, yung exercise. Kasi nga, nagsusumba nga ako dyan sa yung Ayan, aba, si Maring Chiki, Senyora Chiki. Tama ba? Ay, talagang nagtuturo sa amin. Ayan, Senyora Chiki, si Congresswoman Chiki. Ayan, Chiki Puno. Ayan. Kasi Hanggang ngayon. dati Go kasi ahead po. palagi mataas talaga yung blood sugar ko. Minsan, tapos sabi nga matagal na rin ako nag-insulin. Kasi yun lang yung yung insulin. Sabi kasi nung doktor, sabi ko, matagal na ako, baka naman masira yung kidney ko. Sabi niya, hindi naman daw yan, kasi hindi naman daw kasi nasa ba yun? Hindi naman, alam ni Doc yun eh. Ngayon, sabi ko, matagal na siguro, kung 25 years na rin ako na siguro mga 24 years na rin ako nag-i-insulin. Halos tumigas na po yung, kasi sa tiyan, tsaka sa legs. Minsan kasi pag matagal na ako nag-i-insulin sa legs, parang tumitigas na ba yung katutuso kasi umaga, gabi. Kasi yung insulin ko, 42 units sa umaga, 45 sa gabi. Umaga-gabi yun, umaga-gabi. Walang palya yun. Kasi Walang palya. Oo. Basta yun nga, yung organic acai berry. Yun ang ginagamit ko. Dati kasi mataas palagi kasi kada ikatatlong buwan. Di ba? Pag diabetes ka kasi kailangan mo. Kasi inano ko talaga yung doktor ko, pinaliwanag niya sa akin para hindi ka magka-komplikasyon, susundin mo kung ano yung sinasabi ko. Kasi
sa Bilona kasi kanong military kasi asawa ko. Nung hindi pa siya, sa Bilona kasi yung mga doktor dyan, mga matatapong, yung mga sundalo. Ay, kailangan mo sumunod pag sinabi. Oo. Tatakutin ka pa. Sige, pag ikaw ano ka na, papalitan ka ng asawa mo, ganun-ganun kasi sundalo, di ba? Ganun yung mga pananakot ng doktor doon. Saka ang tapang, sabi niya, oh, bakit yung pangit yung blood sugar mo? Ang taas. Ganun, di ako natutuwa sa blood sugar mo. Yan, tapos dadalhin naman sa dietitian. Siyempre, sabi ko, tigas talaga ang ulo nyo. O ganun, tapos siyempre, matagal kasi sa 25 years, matagal ko talaga na yun. Ngayon, dati 400, 300. Ngayon, nung nagte-take na ko ng acai berry, ang ko ngayon, hindi na siya tumataas na, nasa 200. Ang pinakamataas ko, 150. Wow! Ay, wow, that's great. Gano'n na po kayo katagal na nag-organic ka-acai berry? Nung 2019 lang. Oh, so ngayon Tapos yung talagang cholesterol ko, yung cholesterol ko mataas pa noon. Palaging yun, pero ngayon nung nag-take na ako noon, naging normal na kasi nga 'di ba ika-3 buwan yung blood chem ko kasi ang ng doktor kasi nga Ngayon napatunayan ko talaga na maano pala talaga yung kasi yung blood sugar yung ko noon, yung cholesterol ko mataas noon, tapos nung nag-take na ako noon, medyo maano nga lang sa budget yung acai berry. Pero nakatulong, hindi na ako nag-iinom ng sa cholesterol. ayun. Ang maganda po is yung worth ng binabayad nyo po, ay, di ba? Ibinibili nyo ng organic acai berry, may resulta. Hindi yung tipong, there are so many, ito mga kapatid, napakadami pong supplements, they claim, diba? Pero inom tayo ng inom, pero very minimal or sometimes wala pong epekto sa atin. So it's best talaga na talagang we choose carefully yung mga supplements na tinitake natin, kasangga natin everyday, na talagang yung health benefits. Alam niyo po, Miss Maricel, ako pareho tayo. Ako, I take 1 shot every day. Pag mulat ng mata ko, diretso ko, pag tayo ko, diretso ko sa ref, 1 shot kaagad. Kasi that's the best time that you should take it para ma-absorb, di ba, Doc, ng iyong katawan yung benefits ng tinitake. And even my brother, Doc, na special, he cannot walk, he cannot talk, since 9 months old. He's now 39 years old. He's been taking organic acai berry for the past 5 years. Hindi siya nagkakasakit. Yun ang pinaka-grateful ako and thankful ako dahil napapanatili nitong malakas yung kanyang immune system. So, yun po ang sinasabi ko, mga kapatid, let's choose carefully. Maybe, talaga pong kailangan natin paglaanan ng budget, pero kung para po ito sa kalusugan, abay, mas mahal pong ma-ospital, di ba, Ma'am Maricel? Oo, di ba? At mas mahal pag may komplikasyon na. Ayaw nating umabot. So that's great to know po na you're doing well at controlled ang sugar and sabi nyo pati cholesterol. Ano po? Kasi nga nag-exercise nga ako. Tsaka sabi talaga nung doktor, sabi kasi dati kasi nung nanlalabo yung mata ko, pinatingnan ko sa opta. Sabi ko, Dok, pwede ba yung kasi dapat ko operahan yung mata ko kasi nga marami na nga daw dugo na yung mga nerve pumuputok yung mga ko. Pero sabi niya, pero kung madala natin sa naman, hindi naman natanggal na kasi ini-laser, nawala na. Pero sabi niya, pag umano daw ulit, pa-opera. Sabi ko, Dok, pwede ba yung acai berry, yung organic? Okay yung sabi niya, ituloy-tuloy mo lang. Kasi nakikita ko na naman kasi maraming mga itim-itim ako nakikita. Sabi nung, daw yun, yung mga dugo-dugo na, pero tapos na mag-laser noon. Ngayon, na naman, sabi niya, sabi ko, hindi ko na lang ipapa-opera. Tuloy-tuloy ko lang yung organic acai berry. Nawala siya. Nakakatuwa po. Tuloy-tuloy ko lang daw yun. Tapos maganda naman daw talaga yun sa mata. Ayan. Yun sa veterans. Ayan. So, ang daming health benefits and it's good to know na may katuwang po kayo, katuwang nyo, kasangga nyo ang organic acai berry sa inyong battle laban sa diabetes. And dasal po namin na ganyan lamang po, tuloy-tuloy ang Zumba at ituloy-tuloy ang healthy lifestyle. Thank you, Ma'am Maricel, for sharing your story and stay safe po. Salamat po. God bless.
At magtutuloy-tuloy po kami ni Doc Dex sa ating discussion. Huwag po kayong bibitaw, napasarap tayo, napahaba tayo doon. Huwag po kayong bibitaw mga kapatid. Again, if you have questions, maaari niyo pong i-post yan sa ating FB page, maging sa ating YouTube channel, Perfect Morning with Cheryl Cosim. Don't forget to subscribe and click that notification bell. Magbabalik po ang Perfect Morning, katuwang ang Organic Acai Berry. Para sa mga mahilig magkape at uminom ng choco drinks pero gusto pa rin maging healthy, try Organic sa Acai Coffee Mix at Acai Choco Mix. Ito lang ang coffee and choco mix drinks dito sa Pilipinas na may antioxidant-rich superfood Acai Berry. Acai Coffee Mix and Acai Choco Mix, a perfect way to start your day without the guilt. Choose the better for you cup. Try Organic Acai Coffee Mix and Choco Mix today. Mabibili ito sa Watsons, South Star Drug, Landers, Rose Pharmacy at pati rin online sa official website, Last Mall at Shopee ng Organic Acai. Para sa natural at healthy-looking skin, gumamit ng Mestiza Soap. Ang Mestiza Soap ay gawa sa purong katas ng papaya, carrot, calamansi, banana at extra premium virgin coconut oil na nakatutulong panatilihin ang moisture at paglighten ng skin. Abangan ang new look ng inyong paboritong Mestiza Original at Mestiza Prime variants and get an additional 5 grams with each bar. Achieve ang clearer skin with a healthy glow with Mestiza Soap. Mabibili ang Mestiza Soaps sa Watsons, Mercury Drug, Robinson Supermarket, Metro Gaisano, Rose Pharmacy, Ever, Alpha Mart at iba pang leading supermarkets and drugstores nationwide. Para sa latest updates and promos, like and follow Mestiza Facebook and Instagram page at Mestiza Philippines. And we're back. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. Papasagot na natin kay Doc Dex ang ating mga katanungan. Doc, bumabaha po ang mga katanungan. Short and sweet, pero syempre dapat masagot natin mabuti. Si Eileen May Layosa, Doc, sa pagkain lang po ba talaga ng matatamis ang sanhi ng diabetes or nakukuha din po ba ito sa lahi-lahi? Kumikita siya sa pagtitinda ng matatamis kasi. Okay, so sabi nga natin kanina, no, isang malaking factor ang lahi at hindi lamang ito dahil sa matatamis, no. Ito ay dahil nakukuha rin natin sa mga matatabang pagkain at syempre yung mga matatamis din natin ng mga pagkain na gumagamit ng mga trans fats katulad ng mga pastries. Si Albert Marcelino, my father died due to diabetes. He works sa bakery almost 20 years. Tanong ko lamang po, paano maiiwasan ito at ma-maintain ang kalusugan? So again, healthy lifestyle, iwasan ang mga matatamis na sobrang matatamis na pagkain at sobrang mga matataba na pagkain din. So again, kahit na anong sobra ay masama. So again, physical activity, also your stresses, iwasan niyo po yan at matulog po kayo ng maayos. Si Elsa Densing, tanong ko lamang po sa katulad ko, wala na po akong pancreas o lapay since 2002 dahil sa aksidente. Ano pong mangyayari sa walang pancreas? Anong epekto sa katawan ng walang pancreas o spleen? Ano po ang gamit ng spleen? Ay, okay. So nalito ako. Ang pancreas ay lapay, ang spleen ay ang pale. No? So ang pale ay yan ay isa sa mga Pwede ka bang mabuhay ng walang pancreas? Well, mayroong ilan na pinuputol yan. No? Yung kunwari mayroong mga cancer, no? Pinuputol yan. No? Kunwari mayroong pancreatic head cancer, so tinatanggal yun. Minsan, baka po spleen, ano? Baka spleen, no? Baka spleen. Kung sa spleen, pwede naman talaga mabuhay ng walang spleen. No? Pero, ayun yan, no? Kinakailangan, ayusin din po natin ang inyong immunity dahil nakatutulong po malaki ang tulong ng spleen sa inyong mga immunity. So yung pancreas, no, maaari din naman mabuhay ng walang pancreas kasi nga yung mga may cancer, no, natatanggal din yung spleen, yung pancreas nila sa kapag may cancer. So yun. Pero feeling ko, no, dahil sinabi niya due to an accident, siguro
yung spleen ang tinanggal po sa kanya. Baka. Mhm. Si Roberto Gariando, nakakatulong din ang pagkain ng gulay tulad ng pechay sa diabetic. Madaling Yes. gumaling ang sugat kapag kumakain ka ng gulay. Ayan, mukhang Yes. si Roberto diabetic at nagbibigay ng tip. Thank you. Si Ariel Ura Lazatin, nagpa-blood camp po ako at sinabi po ng doktor ay +1 na ang sugar ko at niresetahan po ako ng Simvastatin. Tama ba yun, Dok? Okay. Na Yes. naubos ko na po ang gamot ko at ngayon nanlalabo po mata ko at magutumin. Isa na po ba ito sa mga sintomas ng diabetes? Okay, maaaring sintomas yan ng diabetes, pero yung pong simvastatin ay hindi po ginagamit para sa diabetes, yan po yung ginagamit para sa inyong mga cholesterol. So, maaari po ay kayo ay diabetiko na rin at bumalik po kayo sa inyong doktor para po maalaman natin kung ano po yung gamot na ibibigay sa inyo. Yan. Bumalik po kayo, magpa-consult po kayo ulit, baka kailangan nyo pa po ng additional test. Yes. Huwag nyo na pong patagalin yan. Si Mac Elijah Angelito, bakit po, Dok, kailangan magdialysis kapag malala na ang diabetes? Ganyan po kasi ang lola ko, almost 5 years na po sila nagdadialysis. And usually, katulad po si dating Pangulong Noynoy Aquino, di ba, Doc? And yun yung normal, 3 times a week, at least 3 times a week ang dialysis. Yes, Doc? Yes. Ang diabetes po kasi sabi nga natin meron siyang multi-organ involvement. At kapag po hindi na talaga nagiging maayos ang function ng kidneys, no, nawawala yung function niya na nag-filter out ng mga dumi. Kaya tumataas po yung toxin level, no, yung pong creatinine. No? Yan po ay lason kung titingnan natin. Maaari po yung ituring na yung creatinine ay bilang lason na ang sana ay makakapagtanggal lang sa kanya talaga ay yung kidney. So, kung ang kidney po natin ay sira na, kaya po nagda-dialysis yan para po matanggal yung mga toxins, malinis po yung mga dumadalo sa inyong mga katawan. Yun po yung function ng dialysis. Si Luz Biminda Javier last week nagpa-blood chem ang Mr. ko. Kailangan po sigurong masubukan ang organic acai berry. Baka sakaling ma-maintain niya ang pagka-diabetes niya. 62 years old na po siya. Okay. Again, Yes, Doc, you can... ano po ang health Oh. benefits ng organic acai berry para sa mga diabetic? Para sa mga diabetiko po, no, sabi nga po natin, yung pong problema natin ay yung inflammation na nadudulot po ng trans fats and saturated fats which you get from animal sources and you get from processed foods. So, ang organic acai berry po ay maaaring makatulong sa inyo sa pagbibigay po ng antioxidant na ito na nakapagpapababa ng inyong mga inflammation. Nadulot nga po na kinakain natin na nabanggit. At ang supplement po, mga kapatid, hindi lamang po yan parang ititake nyo ng 1 linggo, 2 linggo, lifetime nyo pong katuwang yan. Yes. Kaya dapat po mamili po kayo talaga ng magandang katuwang sa inyong pagpapalit ng lifestyle, pagkakaroon ng lifestyle change. Di po ba? Yes, Yung sulit na. Ayan. Yes. Si Christine Sarez, ang tito at tatay ko po ay na-diagnose ng diabetes at pareho na po silang lumisan sa mundo. Posible po kayang may diabetes rin ako kasi kapag umiihi po ako, kahit na flush or binuhusan ko na po yung aking yung ihi, may mga langgam pa rin po. So yan yung sinasabi natin yung ibig sabihin nga ng salitang diabetes mellitus na kung i-layman natin or kung i-translate natin directly, no? So ang sinasabi ng mga pag-aaral kapag ganyan ang nararamdaman yung mga sintomas, magpa-check po kayo. Have yourself checked, no? Tingnan po natin ang inyong mga blood markers at tingnan din po natin ang inyong mga sintomas. A proper consult will definitely lead to a proper diagnosis and proper treatment. Meron ako isang kaibigan, bigla lang siyang nagtaka na bakit yung kanyang underwear nilalanggam. Yes. So, ayan, isa rin po yan. Oo. Si Eduardo Flores, proper diet, exercise, regular checkup and laboratories, and take your proper medicine para maiwasan ang mga komplikasyon. Very good. Thank you, Eduardo. Si Mayor Delioste, ako po ay madalas ang umihi lalo na sa gabi, halos 4 o higit pa. Diabetic na ba yon? Maraming dahilan ng pag-ihi sa gabi. No? Kung lalaki yung ating nag-comment, maaari din naman na prostate problem ang meron tayo dyan. So, minsan ay hindi nagkakaroon ng tamang voiding kapag ganyan dahil lumalaki yung prostate. So, kung diabetiko yan, maaari din talaga na maihi sa gabi. No?
or magkaroon ng urge ng pag-ihi sa gabi ng marami bumabangon. So, kinakailangan dyan ay magpa-check po kayo. Tingnan natin kung saan nagmumula mismo. Si Jenaline Laurio, ma'am, ay ano po ang tamang diet para maiwasan ng traidor na sakit na diabetes? Yes. Paano malalaman na may diabetes? Takot po kasi ako magpa-check up. Again, Doc, yung very basic na test man lang, ano po ulit yun? Yung The very kailangan basic ng test magawa? is fasting blood sugar. Fasting blood sugar, paggawa niyo lang po yan, malalaman na natin kung diabetic po kayo. At HbA1c, malalaman po natin yung control niyo for the last 3 months. And then, to answer the question na kung ano yung tamang diet, na bilang nutritionist dietitian po, should be a balanced diet. Tamang dami po ng carbohydrates, proteins, and fats na kino-compute yan. And then, kung sa pagkain po, no, mas marami pong gulay at prutas talaga. Sa prutas, mga 3 servings, no, as a ballpark, para po sa lahat, 3 servings a day of yung mga tinatawag natin na low glycemic foods, no, yung mababa yung glycemic index para hindi masyadong mataas para hindi agad talaga tumaas ang inyong mga asukal. And then iwasan po yung mga matatamong pagkain, specifically yung galing sa mga animal sources. Si Dennis Pangilinan, yung anak ko po, madalas umiihi kapag gabi at laging uhaw at kain ng kain. Naku, pasok na pasok dun sa ano. Ako po ay nagtataka, ito po ba ay isang sakit ng anak ko na diabetes? Ano po ba ang ano po bang age ng teenager na pwedeng magka-diabetes? Naku, wala na pong pinipiling Wala edad. nang pinipili. Dahil sa panahon ngayon, dahil sa advent ng mga pinagkakain natin na hindi masyadong magaganda at sa ating lifestyle na hindi rin masyadong magaganda, kahit sino po ay maaaring magkaroon ng diabetes. I have diagnosed diabetes sa isang bata just around 12 years old. No. So, maaari talaga magkaroon. Encourage na po yung mga anak nyo, lalo na po ngayong pandemya, no? Hindi sila nakakalabas. Puro kaharap gadget. Yes. Siguro po, hindi naman po natin ma-expect na magsarili sila to do activities. Kayo po, i-encourage nyo, tara anak, mag-exercise tayo kahit 15 minutes a day muna. 'Di ba? Pilitin nyo po, ayan, anuhin nyo, make it fun for them to move. Dahil nga po, kahit sila ay pwedeng tamaan ng diabetes. Si Carlos Atienza, good morning. May diabetes po ako. Diabetic po ako since 2008. May regular exercise, proper diet, maintenance ng medicine, at faith kay God na panlaban sa sakit. Ayan, very good. Si Mabet Moleta, hi. Nakakatulong po ba ang corn or brown rice intake to avoid diabetes? Yes, kailangan talaga matuto tayo ng mga substitutions. No? So yung white rice po, those are refined and very processed. Iwasan po natin yan, mas mainam po ang brown rice and wheat. Ayan. Marami pong salamat sa lahat ng nagpadala ng inyong mga katanungan. Very engaging ang ating topic. And of course, because we have Dr. Dex Makalintal. Doc Dex, ayan yung ating winners. 5 lucky winners ng gift pack mula po sa Organic Acai Berry. Congratulations, Eileen May Layosa, Elsa Gipitulan Densing, Roberto Gariando, Mac Elijah Angelito, and Ariel Ura Lazatin. Congratulations, kayo po ang ating 5 winners. Please, magpadala po kayo sa amin ng private message sa FB page po ng Perfect Morning. Ilagay niyo po doon ang date ng inyong pagkapanalo, inyong buong pangalan, kumpletong address at contact number. Again, i-private message niyo po yan sa Perfect Morning para agad naming mapadala sa Organic Acai Berry at maipadala po sa inyo ang inyong gift pack. Thank you so much for joining us. Thank you, Doc Dex. Anytime. I'll see you again soon. Marami pong salamat. Of course, anytime. At sana sa mga susunod na buwan na pagkakasama natin before the year ends, may ganyan na rin ako katulad sa Oo likod naman. mo. So yung mga followers ko, follow nyo sa Perfect Morning at si Cheryl Cosel. Thank you, Doc Dex. Marami pong salamat mga kapatid sa inyong pagtutok po sa amin. At magkita-kita po tayo ulit next week. Again, have a great weekend. Spend quality time with your family. Take care and stay safe. Ingat po.